pagkakapare-parehas ng graduation, breakup, corridor, at airport? Ang tamang sagot ay liminality. Nahulaan niyo ba? Welcome to the Tagalog podcast of Glimmers and Glows. I'm Pearl, your soul friend, and your guide to the fascinating world of theology, psychology, and spirituality. Liminality. Siguro, ngayon nyo palang narinig ang salitang ito. Pero, ito ay tumutukoy sa mga karanasan na pinagdaraanan nating lahat. Ang salitang ito ay galing sa Latin na limen, na ang ibig sabihin ay threshold o pintuan. Ibig sabihin ng liminality ay ang estado o kalagayan ng pagiging nasa bingit ng isang bagong bagay. So, ibig sabihin, wala ka na dun sa dati mong kalagayan o estado, pero hindi ka pa rin nakakarating dun sa bago. So, sa madaling salita, ito ay ang pakiramdam na nasa gitna ka ng mga bagay-bagay or you are in an in-between season. Wala na sa dati, pero wala ka pa rin sa bago. So, ito yung panahon ng paglipat or transition. At ito ang panahon ng pagbabago or major changes. So, sa panahong ito, madalas ay puno to ng uncertainties o kawalan ng katiyakan at confusion o kalituhan. So, bagamat ito ay maiisip nating maraming negative na dala sa buhay natin, ito rin ay isang panahon na punong-puno ng potensyal para sa paglago at pagbabago. So ano nga ba ang liminality? Ang terminong ito ay nagmula sa anthropology at unang ipinakilala ni Arnold van Gennep sa kanyang pag-aaral ng rites of passage. So yung rites of passage, ito yung mga seremonyas na ginagawa ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga kultura para mag-transition mula sa isang estado papunta sa bago. Ang malaking halimbawa nito ay ang weddings. Yan, rites of passage yan. So, hindi ka na single, magta-transition ka na ngayon sa isang taong may asawa. So, yung rite of passage mo ay yung kasal. Yan. So, yun po yung isang halimbawa. Pero kung sa tingin nyo, hindi kayo makaka-relate sa episode na to, makinig po muna kayong mabuti kasi hindi lahat ng transition ay nangyayari sa panlabas o external. Marami rin po tayong mga pagbabago, changes, or transition na nangyayari internal. At kadalasan, dito po nagsisimula yung mga conflict sa buhay natin kapag hindi natin na-identify na tayo pala ay nasa isang liminal space. Kaya nga po, in this episode, I'm hoping to walk you through what liminal spaces are para malaman nyo kung kayo ba ay naandito sa isang transitional phase. Sa psychology, pag sinabing liminal space, ito po ay tumutukoy sa panahon na punong-puno ng confusion or kalituhan at disorientation. Pero, isa rin po itong panahon na may napakalaking potensyal. So, simulan po natin sa ilang mga halimbawa ng major life changes kagaya ng adolescence. So, yung adolescence, mapapansin nyo, yung mga transition na mula sa pagkabata papunta sa adulthood, yan po ay isang mahirap na phase. Mapapansin nyo siguro kung meron kayong mga anak, or kung na-observe nyo yung mga adolescent, yung mga bata or tao na between 13 years old to 17 years old. So, ito po yung mahirap na mga taon sa buhay ng tao kasi hindi lamang nagkakaroon ng malaking pagbabago sa biological aspects sa ating mga katawan. Meron din po itong mga malaking pagbabago psychologically. At of course, yung socially, di ba po, hindi na sila bata, pero hindi pa rin sila matatawag na adult. So, nandun sila sa napakahirap na in-between phase. Another example is yung pong engagement. So,
hindi na kayo mag-boyfriend girlfriend pero hindi pa rin kayo mag-asawa. So you are engaged. Ayan, nasa gitna po in between season. Isa pa pong halimbawa ay yung paglipat or pagbabago ng trabaho. So usually meron tayong space na hindi na tayo employed sa isang company but at the same time hindi pa rin po tayo natatanggap or fully integrated dun sa bagong company. So maaring nagpalit kayo ng role, maaring na nagkaroon kayo ng job transfer. So ito po yung mga bagay na hindi madaling i-navigate. Another one is breakups. So, pwede pong paghihiwalay ng magkasintahan or paghihiwalay ng mag-asawa. Yan, hirap pong i-navigate ng breakups. At maybe in our future episodes, pwede po natin pag-usapan yan. So, ibig sabihin, hindi na kayo together, pero hindi naman din kayo bumalik sa pagiging friends, maybe, or not yet, di ba? So, wala na kayong karelasyon and at the same time, hindi pa kayo nakakahanap ng bagong partner. So, you are in an in-between season. Pero hindi lang po yan tumutukoy sa mga bagay na external. Nangyayari din po yan internally. At ito po yung mahirap kasi hindi natin madalas na identify unless kayo ay isang talagang napaka-reflective na tao. So, ang halimbawa po nito, yung pagbabago ng beliefs or kaisipan or perception. So, minsan, kung mapapansin nyo, meron tayo, kahit sa mag-asawa, karaniwang pinakaugat ng paghihiwalay ng mag-asawa ay pagbabago ng isip. So, change of mind, change of perception, and change of heart. Bago pa maiwan yung isang partner dun sa lumang page, you're not on the same page anymore, di ba? Kasi yung isang partner, nagbago na siya, nagkaroon na siya ng change of heart and change of mind and maybe perspective, future. So, ito po yung mga bagay na kailangan nag-check-in tayo bilang mag-asawa para hindi po natin naiiwan yung ating partner if you want your marriage to last long and stay strong. Ayan. So, ito po yung mga halimbawa ng liminal periods. Pero sa pagtalakay natin deeper, baka meron pa kayong ma-encounter na applicable sa buhay nyo or dun sa buhay ng mga tao sa paligid ninyo. So, ito po yung mga times na binabago nila yung normal na daloy ng buhay natin. At iniiwan tayo para tayong nasa no man's land. Hindi na natin alam kung sino tayo, ano pa ba ang purpose natin. Ang liminality ay maaaring maging sobrang uncomfortable kasi tayo ay wala sa comfort zones natin kapag tayo ay nasa isang liminal space. So, ibig sabihin, yung mga dati nating identities or roles ay hindi na siya akma or hindi na siya fit para sa present moment natin or the future. Napakahirap po nito kasi isa pa nga palang major life change. Halimbawa, kung nagkaroon kayo ng accident and then nagkaroon ng pagbabago sa katawan nyo, halimbawa, naputulan kayo ng paa or other body parts, bigla kayong nabulag, so suddenly, yung senses nyo hindi na the same, ganyan, or nagkaroon kayo ng isang major illness. Ito po ay bahagi ng major changes sa buhay natin. And there's one more, yung pinaka-extreme, yung death, di ba po? Death of a loved one. So, ibig sabihin, hindi na naiba na tayo. In fact, kung kayo ay nawala ng asawa, pati yung civil status nyo ay magbabago, di ba? Hindi na kayo married legally. Magiging widow na kayo or widower. So, ito po yung ilang halimbawa na kapag nangyari yan sa buhay natin, ay mababago po yung identity natin. At kadalasan, hindi na natin alam kung ano yung susunod natin gagawin, ano yung gagawin natin ngayon, paano na yung gagawin natin sa hinaharap.
So, wag po kayong mawala ng pag-asa dahil sa episode na to, pag-uusapan po natin kung paano natin to maaring i-navigate sa gitna ng kalituhan at kawalan ng katiyakan at kung paano po natin haharapin ang future. So, ano-ano po yung mga senyales or palatandaan na ikaw ay nasa isang liminal space or in-between season in life? Meron pong 10 palatandaan na pag-uusapan natin ngayon. Una ay yung pakiramdam ng kawalang katiyakan or kalituhan. Ito po yung confusion or disorientation na tinatawag. So, kung nararamdaman nyo po na parang nawawalan kayo ng identity, hindi nyo na alam kung anong gagawin sa kasalukuyan yung sitwasyon, hindi nyo alam kung anong haharapin nyo sa future or gagawin nyo sa future, maaaring kayo po ay nasa isang liminal space. Ito yung pakiramdam na you are in between chapters at walang malinaw na direksyon. Number 2 ay kung nagkaroon kayo ng mga pagbabago at major changes sa inyong buhay. So, kung kayo po ay dumaranas sa mga makabuluhang pagbabago or malaking pagbabago tulad ng pagkakaroon ng bagong trabaho, paglipat sa bagong lugar, lalong-lalo na kung sa ibang bansa, at yung ending of relationships, kayo po ay definitely nasa isang liminal space. So, ito po yung pakiramdam nyo ay everything in your life is shifting, kung saan yung mga lumang patterns ay hindi na po akma. Pero at the same time, wala pa pong bagong mga patterns, routine na nabubuo. Yan po yung pangalawa. Number 3 ay emotional distress. Ito po yung emotional na pagkabalisa or hirap kayo emotionally. So, malalaman yung nasa liminal space kayo kung nakakaranas kayo ng iba't ibang emosyon. Lalo na kung parang roller coaster siya. Halimbawa, lilipat kayo abroad, magkakaroon kayo ng major life transition, mag-iiba ang work nyo, mag-iiba yung paligid nyo, yung environment nyo. So, minsan nakakaramdam kayo ng excitement siguro. So, excited kayo. Pero minsan natatakot kayo. O, nako, paano kaya? Nag-aalala kayo kung magkakaroon kayo ng bagong mga kaibigan, kung mas mahirap or mas demanding ba yung bago nyong trabaho. Things like that. Yan. So, minsan excitement, minsan fear, minsan anxiety. So, paiba-iba yung emosyon nyo. So, ganyan din po. Halimbawa, diba, pagka nag-break up kayo, minsan masaya kayo kasama nyo, friends nyo, pero pag mag-isa na lang, sobrang lungkot naman. Yan, emotional roller coaster, taas-baba. Karaniwan, mangyayari yan hanggang malampasan nyo po yung uncertainty sa buhay. So, that's number 3. Number 4, pagninilay-nilay at pagsusuri sa sarili. Kung madalas kayong magnilay-nilay sa inyong mga nakaraang desisyon, sa inyong kasalukuyang landas at yung mga possibilities sa inyong future o hinaharap, ibig sabihin ay kayo ay nasa liminal space. So, paano po natin nasabi yan? Even if wala kayong major transition outwardly, nangyayari po yan internally sa inyong pag-iisip. So, nire-review nyo, tama ba yung naging decision ko dito? Nagkakaroon kayo ng evaluation, ng introspection. So, eto po yung tinitingnan nyo yung sarili nyo, nagre-reflect kayo. Yan. At tinatanong nyo yung sarili nyo, sino ba ako? What's my identity? Ano ba ang purpose ko sa mundo? Pinanganak ba ako para maging successful na businessman? O pinanganak ba ako para maging matulungin sa aking kapwa? Ano ang pwede kong gawin sa aking buhay? Number 5, isang malaking palatandaan na ikaw ay nasa liminal space kung biglang nawala yung structure mo sa buhay o ang iyong routine. So, ibig sabihin, di ba meron tayong daily routine? Gigising, kakain, magtatrabaho or papasok sa school, meron tayong structure. Yan. Pero pag ito ay biglang na-disrupt or biglang nagambala, ang pakiramdam natin,
wala na tayong malinaw na plano sa araw-araw. Minsan, yung mga taong nagkakaroon ng depression, 'di ba? For whatever reason, parang hindi na sila kumakain. Ayan, hindi na sila natutulog. So, evidently, nawala na sila ng routine, 'di ba? So, ito yung pwede nating maranasan 'to. Halimbawa, kung nandun tayo sa temporary state, 'di ba? Kung saan yung normal natin ay biglang nawala. So, tandaan nyo, nung panahon ng COVID, ah, maraming tao ang naiwan sa liminal space. Biglang na-disrupt yung mga routine at nauso yung phrase na the new normal, 'di ba? So, parang ganito rin 'yan. Ang panahon ng pandemya ay isang liminal space sa lahat ng tao. 'Di ba? Punong-puno ng uncertainty. Yan. Isa pala yung napakagandang example. Pero nangyayari rin yan sa buhay ng bawat tao. And we have to identify that for us to be able to navigate well. Number 6, pagharap sa mga bagong pananaw or perspective. Ayan. So, kung bigla-bigla na lang, nagsisimula na ninyong maramdaman na parang nagbabago na yung pananaw nyo sa buhay. Nagkakaroon na kayo ng ibang perspective. So, at itong mga bagong perspective, mga bagong beliefs, paniniwala, it challenges your old and previous beliefs and assumptions. Isa po yung malaking palatandaan na kayo ay nasa isang liminal space. Halimbawa, dati akala nyo habang buhay kayong maninirahan sa Pilipinas kasi ayaw nyo mawalay sa pamilya nyo, ganyan. Tapos, biglang nagkaroon kayo ng opportunity. And then, nagbago yung isip nyo. Bigla-bigla, naisip nyo na, oh, bakit kaya hindi ko to subukan? Bakit kaya hindi ko to itry? Isa po yung halimbawa na yung belief system nyo dati, yung mga bagay na sinasabi nyo, pinaniniwalaan nyo ng husto dati, maaari po yung magbago. But the thing about changes in perspective, ito po yung kailangan yung pag-ingatan kasi it would make you feel very alone. Kasi po tandaan nyo, yung pagbabago ng perspective, pagbabago ng isip, or change of heart, napaka-internal niya. Minsan nga, hindi nyo yan napapansin eh. So, yung mga tao sa paligid nyo, sabihin nila, uy, nagbago na yan, ganyan. Uy, nagbago ka na, ganyan. Pero, hindi nila nakikita na mahabang proseso yung pinagdaanan kung bakit nagkaroon kayo ng iba ng mga habit, nagkaroon na kayo ng ibang mga kaibigan. Yan. So, dito natin naiiwan sa ibang page yung mga tao. Dito kadalasang naghihiwalay ang boyfriend, girlfriend, naghihiwalay ang mga mag-asawa sa pagbabago ng perspective. So, dito nagsisimula yung mga mas malalaking transition kasi bago pa natin gawa ng action o bago pa tayo gumawa ng hakbang, we were already convinced in our heads. Ayan, napag-desisyon na natin, kumbaga buo na yung isip natin at gagawin na lang natin, i-act out na lang natin yung ating mga plano. Number 7, feeling so alone. Ayan, pakiramdam nyo mag-isa lang kayo. So, ito po yung parang connected dun sa sinabi ko kanina sa number 6 na pag nagbago kayo ng isip or nagkaroon kayo ng major change in belief and perspective, feeling nyo wala kayong kasama, wala kayong kakampi. Maaari niyong maramdaman na disconnected kayo. At yun totoo, hindi na makarelate sa inyo yung ibang tao, hindi na rin kayo makarelate dun sa ibang tao. So parang bigla na lang naging strangers kayo, di ba? Strangers again, hindi nyo na lubos na nauunawaan ang isa't isa. Ito yung pakiramdam na hindi nagigets ng tao yung pinagdaraanan nyo and vice versa. So, ito po yung pakiramdam nyo, bigla na lang kayo napunta sa isang landas na hindi nyo pinlano, never in your wildest dream na naisip na magbabago yung isip nyo. And this can be very, very isolating at marami pong mga tao yung nagkakaroon ng nervous breakdown dahil sa ganitong sitwasyon. Number 8, pagtaas ng kamalayan sa mga posibilidad or heightened awareness in possibilities. So, halimbawa po nito, sa kabila ng kawalan ng katiyakan, parang nararamdaman nyo na may mga bagong opportunities na lumalabas. Yan. Sa kabila ng paghihirap nyo sa liminal space,
parang may naaaninag kayong hope. Ayan, glimmers of hope. Meron pakiramdam na etong panahon na to ng liminal space ay training, paghahanda sa inyo para sa isang makabuluhang buhay. Number 9, needing patience and trust. Ito po yung kung dumating na kayo sa point na na-realize nyo na para malampasan nyo tong sitwasyon na to, kailangan nyo talaga ng malalim at mahabang pasensya at malakas na tiwala sa Diyos, ay nasa isang liminal space po talaga kayo. So, ibig sabihin, dumating na kayo sa point na naramdaman nyo na, ay, hindi ko pala kontrolado ang buhay, hindi ko pala kayang kontrolin lahat ng tao, at kailangan nyo na lang sumabay sa agos ng buhay. Ayan. Or sa English nga po sinasabi natin, na-realize nyo na you have to go through what you are going through. And in order to do that, kailangan nyo po talaga ng mahabang pasensya at matatag na kalooban at tiwala sa Diyos. Number 10, isa sa pinakamalaking sign na kayo ay nasa isang liminal space ay yung nagsisimula na kayong magtanong ng spiritual questions at existential questions. So, kadalasan po ito nangyayari kapag nagkaroon tayo ng malaking kabiguan sa buhay or nagkaroon tayo ng death of a loved one. Yan. Kasi po, dito na natin gustong malaman kung ano mangyayari sa kanila, what happens after death, di po ba? Yan. Ito po yung mga spiritual at existential questions na tinatawag. So, maaring yung ma-realize ito habang kayo ay nasa liminal space. Yan, kine-question nyo na ngayon, ano ang papel ko sa mundo, bakit ako ipinanganak, bakit ako nagkaganito, or bakit nangyari to sa akin, or bakit nangyari to dun sa taong mahal ko. Ngayon naman, pag-uusapan po natin kung paano natin maina-navigate itong mga in-between phases sa buhay natin, or paano tayo magiging successful habang tayo ay nasa liminal space. So, tingnan po natin itong ilang mga actionable steps na tinatawag. Number 1, tanggapin ang kawalang katiyakan. In English, accept uncertainty. So una, mahalaga pong tanggapin yung uncertainty sa buhay natin. Yung pakiramdam na tayo ay lost or disoriented ay natural po na bahagi ng proseso ng buhay. So lahat po tayo in our life, pagdadaanan talaga natin yung phases na minsan hindi natin alam yung gagawin natin, and life is full of uncertainty. So, sa halip na labanan natin ito, pwede po natin mag-surrender. Yan, pwede tayong mag-surrender. At isa po sa bagay na pwede niyong sabihin sa sarili niyo ay, it's okay na hindi ko alam ang lahat ng mga sagot ngayon. It's okay. Yan. So, ano naman po yung actionable steps na pwede niyong gawin? Una, yung mindfulness and meditation practices. Naging big fan po ako ng mindfulness and meditation, lalo na nung nalaman ko na biblical pala siya. Kasi marami po sa ating mga Kristiyano, pag narinig yung meditation, parang ting 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 ting, parang hindi para sa amin yan, para sa mga Buddhist yan, ganyan. Pero pag pinag-aralan niyo po yung Bible, malalaman nyo na pinagme-meditate pala tayo ng Diyos tungkol sa salita niya. So, kung napapansin niyo po, marami akong content na ginagawa tungkol sa Bible meditation. Kasi po, ito yung isang bagay na na-miss ko sa mahabang panahon ng pagiging Christian. And nung na-discover ko siya, it opened a whole new world, di ba? A whole new world to me. So sabi ko nga po, sana noon ko pa nalaman. So I am doing my best now to help people discover it, na pwede pala tayo mag-meditate sa salita ng Diyos as Christians. It's not about emptying the mind. It's about intensely focusing on what
God is saying to us and giving God space. Bibigyan natin ng space ang Diyos na kausapin tayo. Dati, kung mag-pray ako tuloy-tuloy, yan, walang tigil. Dear God, halos hindi na ako humihinga kasi akala ko yun yung intense prayer. And then, I realized na teka, ang dami ko nang nasabi. Kung nakikipag-usap ako sa Diyos, ang dami ko nang nasabi. Hindi ko na alam kung ano yung sinasabi niya sa akin. Ayan. So ngayon po, I pause when I pray. Iniintay ko for my soul to quiet and for God to speak to my heart in a still, small voice. Ayan. So, isa po ito sa advice sa atin. Na tayo, kung tayo ay nasa isang liminal space, mahalaga po na tayo ay tanggapin natin yung mga bagay-bagay. And who knows, baka merong special message si God para sa atin sa mga panahon na to. At makakatulong po yung scripture meditation sa atin. Ayan, hinga tayo ng malalim at tayo po ay mag-focus sa ibang bagay. Ang kagandahan kasi ng mindfulness, nagfo-focus tayo sa isang bagay, lalo na sa present moment, ano ginagawa natin ngayon. Iniisip natin yung salita ng Diyos. Pag nagfo-focus tayo sa isang bagay, mapapansin nyo, hindi nyo maiisip yung problema nyo. Bakit? Kasi 100% nakafocus kayo sa prayer. 100% nakafocus kayo sa salita ng Diyos. So, wag po tayong matakot na mindfulness, ano yan, New Age yan, meditation, New Age yan. Hindi po. Dahil mababasa nyo yan sa Bible. So, kung kayo po ay Kristiyano, welcome kayo to Sacred Space. It's a guided scripture meditation series ng Glimmers and Glows at maaari po kayong magsimula anytime kung hindi pa po kayo naka-experience mag-meditate about the Bible. It's a good time to start. Number 2, reflect and self-examine. Magnilay-nilay at magsuri sa sarili. Take this opportunity para sa isang deep reflection. Ano po ang actionable step na pwede natin gawin? Unang-una dyan ay journaling. Ito po, lagi kong sinasabi to sa aking mga clients kasi napaka-powerful ng journaling. So, unang-una sa lahat, dito, journaling, para po sa hindi nakakaalam sa term na to, ito po yung isinusulat niyo yung thoughts and feelings ninyo sa isang notebook or diary. Yan. So, isulat nyo, wag nyong i-edit, kayo lang makakabasa niyan. Lahat ng totoong naiisip ninyo, nararamdaman, at yung mga tanong na lumilitaw, napaka-importante po ng mga bagay na yan. Kasi dito nyo madidiscover kung ano ba talaga yung pinagdadaanan nyo, ano ang inyong core values, at ano yung mga aspirations nyo, ano yung gusto nyong gawin in the future, ano yung bagong identity ninyo na lumalabas. Yan. So, sa panahon ng pagninilay-nilay ninyo, lalo na po kung naisusulat nyo ito sa isang journal o sa diary, itong mga experience na to, mapapansin nyo yung mga pattern, may mga pattern na lumalabas. Halimbawa, bakit ko ba laging sinasabi ng ayoko na ng ganito, ayoko na ng ganyan? See? Maaring ito ay yung deep inside, talaga naghahanap kayo ng bagong bagay sa buhay ninyo at yung current situation nyo, hindi na kayo komportable doon. Ayan. So, iyan lang po isang example. Ang topic po natin ngayon ay malalim, kaya please bear with me. Kung meron po kayong mga tanong, please send me a message para po ma-address natin itong mga bagay na to. So, make this an opportunity na i-let go yung mga dati nyong gawi at yung mga paniniwala na humahadlang sa inyong progress. Number 3, humingi ng suporta. So, kung kayo po ay nasa liminal space, huwag nyo pong kayanin mag-isa. Yan. Sa totoo lang po tayo sa buhay natin, we are created to be in community. Di ba po? Sabi nga,
kailangan natin ng isa't isa. So, wag niyo pong solohin ang journey na ito. Maaari niyo pong ibahagi itong pinagdaraanan nyo sa mga pinagkakatiwalaan nyong kaibigan, pamilya, or kung minsan po may mga tao na isolated, wala silang trusted friends, hindi sila close sa family nila. So, sa mga pagkakataong pong ito, or kung meron kayong talaga mabibigat na pinagdaraanan na hindi kaya ng friends and family ninyo, pwede po kayong kumausap sa isang counselor or therapist. There is so much power in vulnerability and connection. So, huwag niyo pong ipagkait sa sarili niyo yung suporta na pwede niyo naman pong makuha. So, ngayon po, sa world of social media, marami ng support groups online. So, sumali po kayo sa mga bagay na yan. But just be cautious kasi po, lalo na kung mabigat yung pinagdaraanan nyo, hindi pa rin nawawala sa social media yung mga mga trolls. Yan, yung bibigyan kayo ng mga hindi mabubuting advice. Kaya po, ingat din po tayo sa pag-share ng ating mga pinagdaraanan. Make sure na talagang yung mga tao na binabahagian nyo on your side. Malalaman nyo po yan. Next time, gustong-gusto ko tong topic na to. Paano nyo malalaman yung mga true friends nyo? Ayan, yung mga totoong supporters ninyo. Sino ba sila? At sino ba yung mga nandyan lang para, sabi nga makichismis, di ba? Number 4, be patient and be kind to yourself. So sa panahon pong ito, walang number 1 makakatulong sa inyo kundi kayo lang din. So, patience is key. Ang mga pagbabago, transformations, major changes, hindi po siya talaga nangyayari overnight. Process siya. So, depende sa pinagdadaanan natin, pwedeng maikli, pwedeng mahabang proseso, pwedeng simpleng transformation, pwedeng complicated. Either way, kailangan po natin alagaan yung sarili natin. Let's be kind to ourselves, di ba po? So, i-acknowledge natin yung progress natin. Halimbawa, kayo po ay nawalan ng boyfriend or namatayan, kung kayo po ay nag-grieve, di ba? Consider yung progress na bumangon kayo sa umaga at naghilamos kayo, nagsuklay kayo, nagsuot kayo ng maayos na damit na panlabas. Napakalaking progress na po nun. I-acknowledge nyo yung sarili nyo sa lahat ng inyong progress kahit gaano man ito kaliit. Tandaan po natin sa mga panahon na to, ang self-love or self-compassion ay critical. So, tratuhin nyo yung sarili nyo na para bang inaalagaan nyo yung isang tao na napakahalaga sa buhay nyo. Ayan, yan po yun. Number 5, experiment and explore. Yan, mag-eksperimento kayo, maging mapagtuklas, i-explore niyo yung mga bagay-bagay. So, kung kayo po ay nasa liminal space, ito ay isang perfect time para mag-try kayo ng bagong bagay. So, ma-discover niyo yung inyong passion, yung mga activities na hindi niyo nagawa dati, try niyo gawin ngayon, yung mga matagal niyo nang gustong gawin, at yung mga maging mapagtanggap tayo ng bagong ideas. Di ba po? Alam niyo po, ang isang living thing na hindi lumalago ay patay. So, marami pong tao na para bang, uy, gusto kita kasi hindi ka nagbago. Actually, kung iisipin po natin ng malalim yung salita na yon, parang hindi siya magandang pakinggan. Kasi ibig sabihin, hindi kayo nag-grow. You stayed the same. Di ba po? So, kung kayo ay living thing, tayo po ay nagbabago, tayo nag-grow, nag-evolve. So, isang magandang halimbawa po nito kung magkakaroon kayo ng major transition at lilipat kayo sa ibang bansa, for example. So, I'm sure mamimiss nyo yung mga dati nyong gawi, for example, yung buhay nyo sa Pinas, ganyan. Pero, pwede kayo mag-experiment kasi baka maraming pleasant surprise. I'm sure maraming pleasant surprises na hinanda si God para sa inyo sa ibang bansa. So please go ahead and explore, experiment. Ayan. Number 6,
mag-set ng small goals. Ayan, set small goals. Para maabot natin yung goal natin, hindi natin kinakailangan ng isang sobrang laking goal agad. We can break it down into smaller goals towards that big goal. So sabi nga po, yung transition natin ay hindi madali. Kahit anong transition, hindi madali. Meron lang talaga mga tao na magaling magdala. Siguro marami silang support system, ganyan. So, what we can do for us is to set small goals. Halimbawa po, you are looking for a job. So, pwede nyo sabihin, ngayon magtatanong-tanong muna ako sa mga kakilala ko kung meron bang openings, ganyan, or mamaya magpe-prepare ako ng resume ko. So, hindi nyo kailangang gawing burden ang job hunting if you are in transition. Di ba po? Pwede kayong mag-set ng small daily goals. And ang actionable step na pwede natin gawin dyan is to celebrate small triumphs, di ba po? Yung mga maliliit nating tagumpay. Yan. Ito yung bumubuo ng momentum para sa malaking accomplishment. So, sulat nyo lang dyan, today, ito yung na-accomplish ko. Yes, I'm one step closer to my goal. So, ngayon naman, pag-usapan po natin, ano ba yung mga magagandang bagay na naidudulot ng liminal space? So, hindi lang naman puro kalituhan, hindi naman puro paghihirap, meron din pong magagandang bagay itong naidudulot sa atin. So, unang-una po dyan ay yung heightened self-awareness o yung kamalayan natin sa sarili. So, ibig sabihin po, itong panahon ng liminal space ay punong-puno ng makahulugang introspection. Dito natin nakikilala yung sarili natin Actually, di ba po sabi nga, kung hindi ka nasusubukan, hindi mo malalaman kung gaano ka katatag. Yan. Medyo masakit pakinggan, lalo na kung dumadaan tayo sa mahirap na bagay. Pero, iyon po ay totoo na sabi nga po, ito yung pagkakataon na makikilala natin kung sino talaga tayo, kung hanggang saan lang ba yung kaya natin, hanggang saan lang ba yung pasensya natin, up to what point tayo mawawala na ng tiwala, bibitaw na ba tayo, something like that. So, dito po natin nadidiscover kung sino ba talaga tayo. At dito po natin kailangan ng suporta kasi minsan, nadidiscourage yung mga ibang tao pagka nakilala nila na, ay, ganito pala ako, hindi ko pala kaya. Pero, it's good to acknowledge kung hanggang saan lang yung kakayanan natin. And then, dito po yung advice natin kanina na humingi kayo ng suporta. Ayan. Kasi po, yung mga tao sa paligid natin, yung mga taong nagmamahal sa atin, sila po yung tutulong sa atin para makayanan natin kung anumang bagay yung pinagdadaanan natin. Number 2 is building resilience. So, ang salitang resilience po ay medyo mahirap Tagalogin. So, please bear with me. So, sabi nga po, kapag tayo ay nasa isang kalagayan na punong-puno ng walang katiyakan, at doon po nabibuild up yung ating resilience o yung katatagan natin. Yan, emotionally. So, para po yung muscle Sa totoo lang, maraming nagsasabi na napaka-resilient daw ng mga Pilipino, lalo na sa panahon ng kalamidad. Kasi mapapansin nyo, ang dami ng kalamidad na nangyayari, pero nabubuhay pa rin ng masaya, nakangiti pa rin. So, ang resilience po ay hindi natin makukuha ng isang araw. Parang ano po yan, parang going to the gym to build muscle. Yan. So, kapag po tayo ay nasa liminal space, para po tayong nagwo-workout ng ating resilience. Number 3 ay new opportunities, yung mga bagong oportunidad. Dahil kung kayo ay nasa liminal space, ibig sabihin wala na kayo dun sa dati yung kalagayan, naiwan na yon. Di po ba? So, ngayon, lilitaw na yung mga bagong opportunity. Halimbawa, nakipag-break kayo sa boyfriend nyo or girlfriend nyo. So, ibig sabihin nun, meron na kayong mga bagong opportunity na
makahanap ulit ng bagong girlfriend or boyfriend na pwede nyo mapangasawa if you wanna get married. Di po ba? So, dito, maaari nyong makita yung mga possibilities sa mga naghahanap ng trabaho. Pwede nilang ma-explore yung mga career options, endless career options, or kung gusto nilang i-pursue yung passion nila na dati pa nilang gustong gawin. So, madalas, sa kawalan ng mga daily routine natin, dun actually lumalabas yung mga bagong opportunity. Yan. At kailangan, kung tayo ay nasa liminal space, maging open tayo dito kasi mas magiging madali yung proseso kung natanggap natin na wala na tayo sa dati nating kalagayan and at the same time, nagiging bukas tayo. So, ano pwede kong gawin ngayon? Something like that. Number 4, ang liminal spaces ay nagbibigay sa atin ng deeper connections with the people around us. So, ganito po yan. Pag dumadaan tayo sa isang mahirap na bagay, dito natin nakikilala talaga yung mga taong nasa side natin. Ibig sabihin, sino ba talaga yung mga tunay kong kaibigan, yung mga supporters ko. So, at pag na-identify nyo po sila, doon lalong magiging malalim yung relationship nyo sa kanila. Doon lalong magiging meaningful yung inyong relasyon doon sa mga tao na talagang nagmamahal at sumusuporta sa inyo. So, maaring kaya kayo nasa liminal space kasi may mga taong umiwan sa inyo or may mga taong iniwanan nyo for whatever reason. At sa liminal space kayo talaga makakabuo ng mga bago at makabuluhang connection. Yung mga taong mas mag-fit sa bagong ikaw. Yan, sa bago ninyong identity. Number 5 ay personal empowerment. So, mapapansin nyo, pag nalampasan nyo tong liminal space, pagka kayo ay naka-move on na, yan, dito makakaramdam kayo ng parabang napaka-fulfilled ninyo kasi nalampasan nyo itong mabigat na bagay na to. So, nagkakaroon kayo ngayon ng kumpiyansa sa sarili nyo. Nagkakaroon kayo ng mas malinaw na sense of purpose at direction sa buhay. So, sa paglabas ninyo sa liminal space, parang nagkakaroon kayo ng renewed sense of self. Ayan. At ang renewed sense of self ang magbibigay sa inyo ng power. At ito ay ma-identify ninyo kasi makikita nyo, wow, parang naging mas resilient ako sa buhay at mas lalong naging equip ako para ma-navigate ko yung aking future. So let's wrap up today's topic. Ang liminality, kahit na mahirap at talagang susubukin ng iyong tatag at pagkatao, ay ito rin ay isang malalim at transformative na yugto sa ating buhay. So, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa uncertainties, sa paghahanap natin ng suporta, at sa pagtuklas natin ng mga bagong possibilities, maaari nating mapagtagumpayan at manavigate ng maayos itong in-between season ng ating buhay with resilience and grace. So, tandaan po natin na ang potensyal para sa mas tunay at nagbibigay katuparan or fulfilling na buhay ay naghihintay lamang dito sa mga yumayakap sa journey ng ating buhay. So, let's embrace the journey of our lives. Kahit na masakit, kahit na mahirap, let us go through what we are going through, knowing na tayo po ay laging ginagabayan at laging kapiling ng ating Panginoong Diyos. So maraming salamat po and thank you for joining me again sa episode na ito ng Tagalog, Glimmers and Glows. Kung nakatulong po sa inyo ang episode na to, please follow me on Facebook, subscribe, and share. Lalo na po, mag-iwan kayo ng comment para alam ko po kung ito ba ay nakatulong sa inyo o hindi. Until next time, this has been Pearl, praying that your soul may be enlightened and your spirit be enriched.